Isang buwan na hindi ko nakita si Ashen. Sigurado akong masasiyan siya pag nakita niya ako. Diyos ko, ang laki ng tinas ng timbang niya. Malakas pa siyang lumabas. Ashen, nandito na ako. Kayong dalawa, anong ginagawa niyo? Sawang-sawan ako sa'yo noon pa. Parang bangke ng matabang baboy. Nagkukunwari ka pa. Kahit papano, makumura yung mga papilis ng paglilipat ng patabang baboy na ito. Sasabihin ko ng totoo, sa latang tangmina ni Shenge, akong palaging mahal. Sabi niya, kapag nakita ka niya, para siya nakakita ng baboy, nasusuka siya. Security, itapo yung patabang baboy na ito palabas. Ashen, ipaliwanag mo to sa akin. So yun, akala mo ba talaga na gusto kita? Sa totoo lang, ang gusto ko sa'yo ay ang pera mo lang. Interesado lang ako sa yaman mo. Bilisan mo, isama mo ang baunan mo. Mawala ka na sa paningin ko. Ashen! Lumayas ka! Si Tongshen at si Lingmen, kung hindi dahil sa inyo, kayong mga hayop, hindi sana namatay ang papa ko sa galit sa mundo. Patawad! Hindi ko sana pinakasalan si Tongshen. Kasalanan ko lahat ng ito. Kasalanan ko lahat. Patawad. Kumalma lang kayo, huwag niyong hadlangan ng aming pagsagip. Paumanhin, ginawa na po namin ang lahat. Diyos ko, ang laki talaga ng tinas ng timbang niya. Malakas pa siyang lumabas. Tongshen, si Shanshan ay maagang iniwan ng ina niya at ako na may sakit sa puso. Ang kumpanyang ito at si Shanshan, iniiwan ko na sa'yo. Alagaan mo siya ng mabuti. Huwag kang mag-alala pa, pangako. Aalagaan ko ng mabuti si Shanshan. Lumayas ka! Shanshan, pwede kaya na magpahinga muna tayo? Uminom muna tayo ng tubig. Hindi ako pagod. Bakit din natin gamitin ang suntok? Kailangan maging katulad ko ni Ate Jaling. Manalo kahit isang beses. Sasamahan kita! Tara! Kailangan ko iparan kay Tongshen at kay Lingmen ang nararapat na kabayaran. Sigurado ka bang darating si Ginoong Lu ngayon? Sigurado ako. Hello Mr. Lu. Ako po si Tongshen ng Shen Yun. Nagkita na po tayo dati. Ano pong meron? Mr. Lu, pwede ba namin kayo hayaan sa pagkain? Mag-usap po tayo tungkol sa taunang kasunduan. Nagbigay na kayo sa JK Group ng mga materyales. Puro di kalidad ng lahat. Pero baka wala nang susunod na pagkakataon para sa kooperasyon. Ha? Darating din ang araw na matatapakan ko ang JK Group sa ilalim ng paa ko. Ayos ka lang ba? Mister, salamat ha. Wala nga naman. Laya ng lalaki ko. Kanina ka ba nagpapantisik na yung kabastusan? Wala naman akong masamang intensyon. Ikaw talaga, pakitang tao ka lang. Tingnan natin, mukha ka lang ba bang pinapaaral ng matanda? May bag ko! Hindi ko talaga sinasadya. Ikaw talagang babae ka? Gusto mo bang mamatay? Tama na! Huwag mo kayo pahiya pa! Napahiya kita? Kita mo naman kinayod niya ang bag ko. Tongshen, nakita ko ngayon, ikaw yung nabigyan sa magandang babae na to. Pasensya na po. Kasalanan ko to. Magkano po ang bag niyo? Maghanap ako ng parang para bayaran ka. Paano mo naging kasalanan yun? Lingmen, humingi ka agad ng tawad sa dalagang ito. Patawad? Tongshen, ngayon ko lang nakita. Lumaki na talagang ulo mo. Kung hindi pa kita tinutulungan noon, makakaupo ka ba sa posisyon mo ngayon? Kung wala ako, nasa piling ko pa rin mataba mong dating asawa. Tongshen, ang lakas ng loob saktan ako. Sinaktan nga kita. Kapag nagsalita ka pa ulit ng masama, siguraduhin mong makakaalis ka agad. Sige na, naintindihan ko. Sorry, hinanap po ako ng pamilya ko. Itong calling card ko. Tungkol sa bayad, tumawag ka na lang sa numerong ito. Lingmen, Tongshen, mukhang hindi niyo talaga alam kung sino na ako ngayon. Diyos ko naman, hindi ka pa nagtapos sa high school. Gusto mo mag-apply sa amin bilang sekretaryo ng presidente.
Nagbibiro ka ba? Hindi pa laging sukatan ng kakayang edukasyon, pamahala ng gawain ng CEO, at ang maglinis ng kwarto. Paniwalaan niyo ako, hindi ako nakapag-aral noon dahil may nangyari sa amin sa bahay. Ang dami ko na nakilalang katulad mo. Kung lahat kay gaya na sinasabi, tanggal na kami sa trabaho dahil kulang na sa tao. Sabi ko na sa'yo noon, ang general manager ng GK si Lou, ipinipilit mong gamitin ang mga mumurahing tela. Anong binabalak mo? Gusto mong kumita agad ng malaki? Kaya sumugal ka. Paano kung malalaman na mabubuking ako? Pakiusap, bigyan ako ng pagkakataon, gagamitin ko sa sinseridad ko. Miss Lynn, Mr. Tong, nandito pala kayo. Ikaw na naman? Bakit nandito ng babaeng to? Director Deng, anong sitwasyon? Miss Lynn, ang babaeng to, isang estudyante hindi pa nga tapos sa high school, gusto pang mag-apply bilang sekretary ni Mr. Tong. Sekretarya? Ang bilis naman ng mga babae ngayon. Director Deng, hindi ba pwedeng bigyan ng tsansa? Ganito na lang, palitan natin posisyon. Siya na ang cleaning supervisor. Bago mag-uwan araw-araw, inisa niya ang pisina ng CEO. Dapat malinis na malinis. Miss Lynn, ikaw pa rin ang masusunod. Kailangan mo lang maglinis ito sa buong opisina at banayad na pagwalis lang. At magbubukas ang toilet ng mga hamak na tao. Bilis, pasalamatan mo si Miss Lynn. Lynn Min, darating din ang araw na ibabagsak kita sa pinakailalim. Para patunayan ang kakayahan ko, pwede ko mong simula sa paglilinis. Pero ang layunin ko ay maging sekretary ng CEO. Talagang matindi ka. Parang aso na ayaw bitawan ng buto. Hindi ka talaga bibitaw? Ang kumpanya natin, hindi lang basta tungkol sa diploma. Miss Su, itong tinatawag mong tagumpay, may ebidensya ba yan? Pwede mo bang maipakita? Mr. Tong, ito pong mga proyektong sinilihan ko nitong mga nakarang taon. Tingnan niyo po. Hindi masama. Sa mga nakarang taon, ang daming may pekeng diploma. Nakasali lang sa mga maliliit na proyekto. Sabihin na nakasali sa mga malalaking proyekto raw. Ganito na lang. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Ito ang framework ng GE para sa taong ito. Kung mapapirma mo sila sa kontrata, gagawin ang sekretary ni Mr. Tong. Ang kontrata na yan sa JK, baka kahit pumunta ka, hindi ka rin pipirmahan. Mahal, hindi ko ito ginagawa para kay Miss Su lang. Sabi niya kaya niya, diba? Maniwala na tayo sa kanya kahit minsan. Kung magagawa niya ito, mahal, magkakaroon ko pa na isa pang magandang assistant. Hindi ba't doble ligaya yon? Mabuti. Tatanggapin ko. Kung mapapapirma ko ang JK sa kontratang ito, kailangan mong tuparin pangako mo. Ako ang best presidente ng Shenyun. Kapag ako nagsalita, siguradong mangyayari. Bukod pa roon, mapatunan din mula kay Mr. Tong. Hello, Baihao. Ano nangyayari? Sanshan, naipasa ko na ang mga pangunahing kliyente ng JK. Ipapadala ko na lang sa email mo. Natanggap ko na. Ma'am, paumanhin. Wala kayong appointment. Hindi kayo pwede makipag-usap kay Mr. Lu tungkol sa proyekto. Talagang may napakalaga kung kailangan kasabihin kay Mr. Lu. Pakisabi na lang po. Huy, ikaw. Ba't ayaw mo makinig? Mr. Lu! Bakit parang pamilyar ang amoy na to? Mr. Lu, siya po ang tagapaglinis na ipinadala ng Shenyun. Magandang araw, Mr. Lu. Ako si Susan mula sa Shenyun. Pwedeng makahinga ng 10 minuto. Wala akong oras. 3 minuto lang po. Kapag papaya ang GK na ipagpatuloy ang kontrata sa Shenyun, makakapagbigay ang Shenyun ng karagdagang 5%. Kapag nailunsad ng bagong tela, ang GK magkakaroon exclusive lunch ng 3 buwan. Dumating na ang customer ni Mr. Lu. Sabihin mo na lang na paparating na tayo. Mr. Lu! Mr. Lu! Mr. Lu! Mr. Lu, kung may iba pa kayong kailangan, pwede po natin pag-usapan uli. Narinig ko na pinapadala ng Shenyun ngayon ay tagalinis lang para makipag-usap tungkol sa partnership. Sa tingin ko, ang tagalinis na yon ay ayos ang katawan. Sayang lang. Anong silbi ng magandang katawan kung tagalinis lang din? Oo nga, ayon sa mga importanteng kliyente, ngayon si Mr. Lu ay dadalo sa pagpupulong kasamang mga VIP French clients. Ito ng pagkakataon ko. Ang pinaka-importanting bahagi ng kontrata, ang lahat ng produkto namin ay dapat may anti-counterfeit na marka. Tama, ang aming GK Group ay gumagawa ng paraan tungkol dito. Pero kung ididikit mismo ito sa silk product at lalagyan ng logo sa ibabaw, masisira ang disenyo. At sa teknolohiya naman, malaking hamon ito.
Kung mahirap itong may sa katuparan, baka ang ating kooperasyon ay hindi na matutuloy. Ngayon na. Mr. Lu, may isa po alternatibong solusyon. Isa ka lang tagalinis. Anong alam mo? Mr. Lu, sabi ng mga Chino na sa pagtuturo, hindi tinitingnan ang estado sa buhay. Dapat hayaan niyong magsalita ang magandang binibining ito. Okay. Ang kabuuang disenyo ng scarf ay hindi kailangang baguhin. Pwede nating idagdag ang logo at gawing bahagi ng disenyo ng scarf mismo. Para makatipid sa gastos, pinagsama-sama lang buong disenyo ng gawala sa mga linya at gawing binubuo ng mga tuldok. Ang mga mapanuring customer ay kaya makita ang pagkakaiba ng totoo at peke. Bago ka lang, pero maganda ang ideya mo. Talaga bang isa siyang tagalinis? Lahat ng empleyado ng JK Group ay dumadaan sa pre-job ng pagsasanay sa sining. Mukhang ang kumpanya ng GK ay maraming matalinong empleyado. Kung ang isang kahangahangang tagalinis ay maganitong katalinuhan at ideya. Mr. Lu, mas kampante na ako sa magiging kooperasyon natin. Sandali lang! Miss Su, ako si Lumo at ayaw kong magkaroon ng utang na loob. Sabihin mo lang kung anong gusto mong kapalit kahit medyo mahirap sabihin. Kailan ka ba may oras? Huwag mong kalimutan yan kung pag-usapan ng kontrata. Medyo nakakatuwa ito. Maayos ang lahat ayon sa planong takbo. Bakit Mr. Edward? May magandang balita ka ba? Mr. Lu, naipahanda ko ng kontrata. Pakiusap, huwag mong kalimutan isama ang babaeng yun kanina. Ayos, Mr. Edward. Naway pagpalain ka ng Diyos. Shen-Tian, pumunta ka at ipabigay alam sa tagalinis mula sa Shen Yun, si Binibining Su. Sabihin mo sa kanya, pumunta siya bukas sa lugar ng pagpipirma. Opo, Mr. Lu. Maligayang pagtulungan. Thank you. Magandang ginang. Sana'y maaari tayong magkita ng 3 beses sa isang araw. Umaga, hapon at gabi. Hindi ko inaasahan na habulin ka pala ng mga lalaki. Sabihin mo na, tinulungan ako ng tagalinis. Anong gusto mo? Mr. Lu, ang tagalinis ba ay bahagi ng plan ng Shenyun? Anong sabi mo? Kung pipili ng JK ang Shenyun bilang supplier ng tela, magbibigay ang Shenyun ng 5% discount na lahat ng bagong tela na develop ay mapapagamit ng JK ng eksklusibo sa loob ng 6 na buwan. Ang Shen Yun bilang supplier ng GK 5 taon na. Kahit nagkaroon dati ng insidente ng pagpapalit ng produkto, kailanman ang bagong tela ng Shen Yun eksklusibong disenyo ay wala pang katulad na kakompetensya. Kung babagay ito sa ating disenyo, siguradong maganda ang benta. Deal. Pumapayag ka na, Mr. Lu? Maraming salamat, Mr. Lu. Ako si Lumo at sa buong buhay. Hindi ako kailanman may utang na loob. Gusto mo pa ba ang kontrata? Gusto ko. Pagkatapos nitong usapin, ipapahanap ko ang taong hawak sa kontrata para ipadala ito sa Shen Yun. Wala na tayong utang sa isa't isa. Mr. Lu, paano naman itong account na ito? Hindi ganang pagkakila dyan. Noong nakaraan, tinilang kitang ayusin ito kay Mr. Edward. Tinilangan ulit kitang kumitang Shenyun. May utang ka pa rin sa akin na isa. Pero mapagbigay naman ako, hindi mo na kailangan suklian. Ang dakilang kabutihan, wala salitang salamat. Hanggang sa muli. Natakot ba talaga ako kanina? Hello, Baihao. Pwede mo ba kong tulungan mag-check kung bakit biglang lumitaw ang Shenyun na may eksklusibong premium na tela para sa unang release? Maaaring... Pa, hinahanap mo ba ako? Ito'y pag-aari ng ating pamilya. Isang pamana ng formula para sa tela. Tanging ang pamilya Su lamang ang may hawak nito. Kailangan mo itong alagaan ng mabuti. Tandaan, huwag itong ipagkalat sa iba. Opo pa. So Yuan, uminom ka ng sabaw. Mahal, napakabuti mo sa akin. Mahal, akong bahala. Ang gusto ko lang ay mapasaya ka bilang isang babae. Tungkol naman sa usaping pangkumpanya, ako nang bahala. Siya nga pala. Yung formula na iniwan ni Papa dati. Pwede bang ako muna mag-ingat ito para sa'yo? Sige, mahal ko. Mukhang si Tongxing ang gumagamit ng formula na ito. Patawad pa. Hindi ko po naprotekta ng formula ng iniwan mo.
Xiaosu, sa tingin ko matalino ka rin. Pinapayuhan kita. Umalis ka na dito mula pagkabata. Hindi pa ako nakakita ng gatong sumugal na parang matatalo mo na si Mrs. Lin. Ang bobo mo naman. Kung pangit ka, mag-aral ka ng mabuti. Huwag kang mag-cellphone araw-araw para naman matuto ka ng kabutihan. Ikaw, ang presidente ng GKU ay sumaayon na para pirma ng kontrata. Ano pa bang nireklamo mo dyan? Si Mr. Lu, napaka-stricto ng boss ng GK Group. Hindi ko pa siya nakikitang mabait. Kwento mo lang yan. Huwag ka nang managinip. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal dito. Miss Lin! Nandito ka lang pala. Assistant Chan, bakit ka nandito? Ibibigay ko sa iyo ang contract na to. Tingnan mo, ang assistant pa ng GKU ang pumunta dito para ihatid ang kontrata. Sinabi ko na dati, walang kasing galing kung makipag-negotiate. Dapat lang. Dapat si Mrs. na lang talaga. Kapag siya nakipag-usap kay Mr. Lu, mararamdaman talaga na siya sincere. Kaya kami, natuto kami kay Miss Ling. Marami kaming natutunan. Assistant Chan, salamat at personal kang pumunta dito. Teka lang. Ang kontrata na to, sabi ni Mr. Lu, may karapat-dapat na taong tumanggap dito. Pwede kong malaman kung sino? Ako. Tama, sabi ni Mr. Lu, si Miss Su ang pumunta doon para magpapirma sa kanya. Mr. Shen, pwede mo ba kong tulong para magpasalamat kay Mr. Lu? Walang anuman, Miss Su. Talaga bang pumirma na ang JK Group? Oo, Mr. Tong. Mabuti naman. Miss Su, ikaw talagang swerte ko. Ngayon dinideklara ko, si Miss Su ang bagong sekretarya ko. Swerte? Talaga? Tongshen, hindi ba sabi mong isa kong matabang baboy? Ikaw babae ka, hintayin mo ko. Papahirapan kong buhay mo. Ayos lang. Bago matapos ang araw ng trabaho, siguradong bibigyan kita ng sagot. Sige paalam. Secretary Su, ang VIP client ng kumpanya si Monica. Isa siyang high-end na kliyente natin. Kailangan mo siyang sundin ng personal mamaya. Ang schedule at impormasyon nasa ibabaw ng desk ko. Aalis na ako ngayon, ikaw na mismo ang susundo. Naintindihan ko. Ang kumpanya natin, ang layunin sa unang quarter ay patasin ng tubo ng 30%. Ikaw, Miss Su, nag-unsap ang kumpanya natin na 110 million yuan. VIP high-end ang kliyente pa naman. Linmin, anong ginagawa mo? Tanangin mo mabait mong sekretary. Tungkol sa VIP high-end kaya natin. Ano na lang gagawin natin? Miss Su, ano palang nangyari? Hindi ko alam. Miss Lin, ano bang hindi pagkakaintindihan nito? Hindi pagkakaintindihan? Alas 10 na nga ako ngayon. Ang VIP high-end client natin, si Monica, ay nasa paliparan na. Sabihin mo nga sa akin, bakit nandito ka pa sa kumpanya? Kakainis. Ang yabang agad. Lagi pang nakabihis ng maganda para kumapit kay Mr. Tong. Ngayon na na-offend niya si Miss Lin, wala na siyang aasahan. Lumayas ka. Umalis ka na ngayon din. Teka lang. Miss Lin, sino pinapalayas mo? Miss Lin, sino pinapalayas mo? Miss Monica, bakit ikaw pa mismo pumunta? Nakita ko yan Shen yun. Ni hindi niyo man ako pinansing. Ako si Monica. Sa paningin ko, si Miss Su, ang siya nang kumpirma sa akin ng maaga ng itinerary ko. Naisip ko na maglakad papunta sa opisina ninyo. Miss Monica, paano nangyari ito? Isa kang pinakamahalagang kliyente ng kumpanya namin. Ang itinerary mo ay palaging inayos ng maaga ng isang nakatalagang tao sa kumpanya namin. Ganun ba? Itong itinerary nito, bakit mali? Hindi ito galing sa amin. Linmin, may alam pa kayo rito? Bote na lang Mr. Tong, may maasikasa kong sekretarya. Na hindi lang inaayos ang lahat ng para sa akin at binilan pa ako ng paborito kong kape. Basta't ikaw ay masaya. Ito? Yan. Ang lakas ng loob mong baliwan ng VIP customer? Miss Lin, tumahimik ka. Lumabas ka dito ngayon din. Linmin, tingnan mo itong mga taong kinuha mo. Baka naman masyadong pagod na si Miss Min kaya nagkaproblema sa trabaho. Tama po ba? Miss Su, ayos ka lang ba? Magpapadala ako ng tawag at para dalhin ka sa pinakamabuting ospital. Magpadala ka ng tawag at para dalhin si Miss Su sa pinakamagaling na ospital. Maghanap ka ng pinakamahusay na doktor. Opo. Ang ibinigay mo sa akin noon, gusto ko, ibabalik ko sa iyo lahat ng paisa-isa. Miss Su, pumasok ka sandali. Salamat kanina.
Mr. Tong, hinahanap mo ako? Miss Su, gusto ko lang tingnan kung gumaling na ba ang mukha mo. Salamat sa pag-alala, Mr. Tong. Ayos na pang mukha ko. Nung nakaraan, kasalanan yun ni Linmin. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Tong Shen, ang ugali mo mukhang hindi pa rin nagpabago. Mr. Tong, ayos na pang mukha ko. Pero, napakatari po ka po ni Miss Lin. Hindi po kaya siya nagagalit? Baka makaka-apekto ito sa relasyon ng mag-asawa. Kasalanan naman talaga niya. Ako ay nag-aalala lang. Sa susunod na may oras ka, ako na magbubay sa pagkain, Mr. Tong. Mauna akong bumalik. Sige. Secretary Su. Secretary Su, anong ginagawa mo rito? Mr. Tong, bakit bigla kayong dumating? Paano ko sanang bigyan ka ng sorpresa? Ngayon, nasira na tuloy. Sorpresa? Sinuri kong mga impormasyon mo. Alam gusto mo ng mga maitim na rosas, especially ito yung pinadala mo lang sa ibang bansa. Secretary Su, gusto kitang tanungin. Gusto mo ba ako? Ginagampanan ko lang tungkulin ko. Mr. Tong, pupusan na kayong magkamali ng akala. Hello? Sase, nasa ibaba ka na? Sige, pupunta na ako dyan. Mr. Tong, dumating na pang kapatid ko para sunduin ako. Magkita na lang po tayo bukas. Mabuti. Tong Shen, lahat ng kakumpetensya natin ay gumagamit ng parehong tela gaya natin. Ano? Imposible mangyari yun. Imposible! Tong Shen, tignan mo nga ito. Binibenta mo ba ang kumpanya natin? Kahit hindi mo aminin ang pagkakamali mo, pagkukulang pa rin ito sa tungkulin mo. Ito... Paano ba ito nangyari? Ang kumpanya natin ay 2 linggo ng sunod-sunod na nalugi ng 30 million yuan. Sa tingin namin, ikaw bilang CEO ay lubos nang nawala ng kakayahan. Kaya napagdesisyonan namin pumili muli ng CEO. Magbitaw ka na lang sa sarili mong kagustuhan. Bakit kayo nagmamadali? Malapit na ang international designer si David. Dadating na siya sa Haisheng. Sak na matutulungan ko ang kumpanya na makuha ang international cooperation order na ito. Kahit 3 billion, kaya-kaya kong kitain ulit yon. Salita lang yan. Gawin mo muna. Kakatiwalaan kita ulit. Malis na tayo. Paano nangyari yon? Kahit may formula pa tayo. Mr. Tong, ano nangyayari? Wala naman. Mauna ka na. Sige po. Tong Shen, kung hindi para sa'yo, hindi magiging iyo kailanman. Mga magulang ko. Para mabuhay ang kumpanya, kailangan mo isiwat ang formula na ito. Bakit hindi ka mapakali? Ang international designer na galing sa ibang bansa. Itong huling pagkakataon natin, wala nang natitirang market. Kailangan natang umasa sa kanya para makapasok tayo sa international market. Huwag kang mag-alala. Ang pagpunta ni David sa Haisheng ay para pumili ng babaeng modelo. Sa ikalawang bahagi ng kompetisyon, walang tatalo sa atin. Ang kampiyon, hindi lang makakapasok sa MP Company. Pwede rin natin hilingin kay David na gumawa ng libreng disenyo para sa kanila. Mahal ko, napakatalino mo talaga. Kailangan nating sulitin ang pagkakataong ito. Kung ako ang mapipiling babaeng modelo ni David, ang buong syudad hindi makakatanggi ng makipagkooperasyon sa atin. Asawa ko, talagang matalino ka. Totoo nga, kailangan ko pa rin umasa sa'yo para mapanatili ang posisyon kong CEO. Mga hype kayo magkasintahan, hayaan ko muna kayo maging mayabang. Ngayon, sisiguraduhin kong tuluyan kayo mawala sa Shen yun. Kailangan ko ng power mula sa'yo. Mr. Lu, ang JK Group ay gusto magpalawak mula sa Haishi. Kailangan nating umasa sa disenyo ni David para sa global na promotion. Bihira ang ganitong pagkakataon. Kung sasali tayo, malaki ang tsansang manalo. Si Miss Subay nagparehistro na rin? Opo, Mr. Lu. Mukhang sa pagkakataong ito, hindi na natin kailangan magparehistro pa.
Ang malanding babae ngayon, akala niya siya lang ang may alam tungkol sa bagay na ito. Ako ang magiging mall champion ngayon, sigurado ako roon. Tingnan mo lang, hindi ko hahaya si Shange mawawala sa pagiging CEO. Napakapangit naman ang suot ng Miss Su. Wala ka talagang taste at kulay pink pa. Walang mas gagaling pa sa akin pagdating sa fashion. Stop! Bakit kailangan mo magsuot ng pink na damit? Lumabas ka! Pasilip na? Kaninong kumpanya ba ito? Anong nangyari? Paano ko naman malalaman? Hindi ba sabi mo tama lahat ng impormasyon? Ate Lynn, hindi na maganda ito. Sabi na asistan ni David kanina na sa araw pakamatay ang asawa niya. Kaya siya sobrang galit. Si Su ang malanding yon. Hindi tama to. Mali ang impormasyon ni Su. Pink din ang suot niya. Tingnan mo lang. Wala na siyang pag-asa. Mapapalayas ng Diyos ang tablado. Manatiling kalmado at ligtas. Ang susunod, palakpakan natin mula sa Shen Yun Company. Ang huling kalahok, si Binibining Susan! Anong ginagawa niya? Sira na ba siya? May problema pa sa utak niya? Kaninong kumpanyang galing ang telang yan? Bakit ngayon ko lang nakita? Diyos ko, sobrang perpekto nito. Paano nangyari ito? Ang malanding ito, sigurado binayaran mong mga hurado. May mga tao talaga na isinilang na bida at may iba naman isinilang para maging extra lang. Ikaw, huwag kang masyadong magmayabang. Ito palang unang eksena. Miss Su, may tumatawag sa'yo. Salamat. Hello, Baihao. Anong nangyari? Shanshan, na-flat ang gulong ng kotse ko. Inaayos ko pa. Hintayin mo ako. Hindi pwede, Baihao. Aakit na ako sa entablado. Saan ako hanap ng partner ngayon? Huwag mong iisipin na dahil nakahiga ka sa kama ng hurado, mananalo ka na. Malapit ng ikalawang round. Nasaan na ang partner mo? Simula kanina hanggang ngayon, wala pa akong nakikitang anino niya. O di kaya wala talagang gustong maging partner mo? Anong silbi ng galing mo? Kung wala kang partner, talagang talo ka. Malamang tanggal na agad siya sa susunod na round. Mukhang hindi siya napapansin ni Teacher David. Walang kaso kung manalo o matalo. Basta't makasakay lang tayo sa agos ng kalikasan at makakapasok tayo sa fashion industry. Ito ba itong pinakamayamang tao sa buong Haisheng? Si Lu Xiao? Bakit siya nandito? Tama nga, narinig ko na ang kompetisyon na ito. Hindi ra kasali ang GK. Baka naman, pwede siya maging partner ng kahit sino. Sino nagsabing walang partner si Miss Su? Ako ang partner ni Miss Su ngayon. Oh! Di ba? Miss Su? Lumo, bakit mo ko tinutulungan? Mukhang itong malanding babae, hindi lang pala sa kama ng hurado, kundi pati na rin sa kama ni Master Lu. Napakawalang hiya talaga itong babaeng to. Miss Lin, mukhang galit na galit ka ano? Patawad lang talaga. Sa ikalawang round na ito, ikaw, hindi mo na matatalo. Tingnan na lang natin. Umalis ng lahat, Mr. Lu. Hindi pa ba sapat yon? Gusto lang kitang makausap, Miss Su. Tungkol sa kooperasyon. Sa simula pa lang, ikay pumunta dito para kay David. Tama. Pwede akong maging partner mo at tutulungan kang manalo sa kompetisyon. Pero pagkatapos manalo, ang copyright ng mga gawa ni David ay mapupunta sa akin. Tungkol naman sa premyo, lahat ay sa'yo. Hindi agad makakating si Baihao. Kailangan kong mabuhay ang Shen Yu sa hinaharap. Kailangan ko talagang malaking halaga ng pondo. Pwede. Pero may kondisyon ako. Tumigil ka dyan. Kailangan kong sirain mga sapatos na ito kung may problema ba. Ang kasutuan ng kalaho, maliban kung kalap mismo ang magbukas, bawal itong buksan ng iba kung walang pahintulot. Huwag ka nang magdaldal. Ako si Su. Ako ang asistan ni Susan. Hayaan mo akong tumingin. May problema ba? Ah, sige po, walang problema.
Malandi ka, hindi ka magtatagal sa akin. Ito ay pampalambot ng takong. Gusto ko nasa gitna ka ng spotlight para mapahiya. Anong ginagawa mo rito? Wala naman. Sige, maganda na tayo agad. Tara. Magandang damit na to. Talagang lumilitaw ang ganda mo. Mesu, narito ng mga sapatos mo. Iwan ko na lang dito. Anong nangyari? May problema ba sa sapatos mo? Wala naman. Mr. Lu, gusto mo bang subukan ng bagong experience? Nagkita at umibig. Susan. Tingnan natin kung hanggang kailan ka payayabang. Pagkatapos, magpakabait ka na sa kanya. Mukhang ang lahat ng ito ay bahagi sa plano ni Miss Lin. Maraming salamat nga pala sa kooperasyon mo. Parang pamilyar ang amoy na ito. May tao ba dyan? Tulungan mo ko. Mister, ayos ka lang ba? Ang bango. Miss Su, maaari ko bang malaman kung anong brand ng pabango ang gamit mo? Bakit? Gusto rin bang matuto ni Master Lu na amoy ang babae na technique? Miss Su, ang tanong na ito ay mahalaga para sa akin. Pwede mo ba akong sabihan? Hindi ako gumagamit ng pabango. Shinge, hintayin mo ako. Wala kang kwenta! Tignan mo sarili mo ngayon! Paano ka maihahambing kay Susan? Paano ko malalaman? Tama na yan! Pinabalaan kita! Huwag mo na siyang guluhin sa susunod. Gusto ko ng katahimikan. Ang pwesto ko bilang CEO ng Shen ay nakasalalay na sa kanya simula ngayon! Naiintindihan ko. Susan. Maligayang pagdating sa MP Group. Ang makapasok sa MP Group ay isang karangalan para sa akin. Lalo na kung makakamit ko ang mga obra ng mga maestro tulad mo. Lubos ko pong pinahahalagaan ang ganda ni Binibining Su. Narito ang calling card ko. Huwag mahiyang makipag-ugnayan sa akin kahit kailan. Ngunit may kondisyon ako. Ang mga disenyo ni David, maaari kong ibigay sa inyo. Ngunit ng particular na detalye ng disenyo, ako makikipag-ugnayan. Ikaw ay hindi maaaring makialam. Kung ganon, maligayang pakikipagtulungan. Maligayang pakikipagtulungan. Pero, mas gusto kong ikang makasama sa pagdidisenyo ng isang likha. Huwag mong kalimutan, Mr. Lu, ang ipinapangako mo sa akin. Ang pagsasanib ng kulturang Chin ay maaaring magatid ng bagong inspirasyon sa disenyo. Mr. David, anong sa tingin mo? Maaari ko bang gawin ito kasama si Miss Su? Ang pagtutulungan ng mga magagandang binibini ay isang karangalan para sa akin. Miss Su, Talaga namang mahusay ka sa pagpaplano. Paano naman naging plano ito? Ang pagmamayari ng mga likha ni David nasa mga kamay mo pa rin, hindi ba? Tama, pagmamayari na ito ng JK. Ngunit sa ganitong sitwasyon, ibig sabihin, ang JK ay makikipag-ugnayan kay Mr. David para sa promosyon ng kanyang mga likha sa hinaharap. Mr. Lu, hindi ka rin naman lugi. Makukuha mong mga disenyo ng likha ni David. Katumbas na rin yun ang pagbubukas ng dayong merkado. Isa lamang itong karanasang lumilipas na may dalang pangalan ko. Ang unang mansyon ng lungsod ng Shanghai. Mr. Lu, hindi ka naman siguro ganun kakuripot, hindi ba? Kung aalis ka, isasama kita. Shanshan, nandito na! Hindi ko nagagambalain si Mr. Lu. Aalagaan ko siya ng mabuti. Sige, may iba pa akong gagawin. Aalis na kami. Paalam. Bye-bye. Shanshan, narinig ko na spray ng paa mo. Anong nangyari? Masakit ba? Ayos lang, kaunting sugat lang. Shanshan, pasensya na. Kung hindi lang sana na-flat ang gulong ko, hindi ka sana napipilitang hanapin siya. Sorry talaga. Sige na, tama na yan. Nga pala, nakontak mo na ba si Tito Su? Oo, nakontak ko na. Tara. Shantian,
Imbestigahan mo kung ano talagang relasyon nila. Ano bang kinalaman yan sa atin, Mr. Lu? Naintindihan ko po. Alamin ko agad. Mr. Su, may babae po sa labas. Sabi niya kaibigan daw siya ni Su Xiao. Kaibigan ni Su Xiao? Papasukin mo siya agad. Opo. Tito Su, nandito na ako. Ikaw si Su yun? Ikaw nga talaga. Sa wakas, nakabalik ka rin. Noong panahong yon, umalis ka ng bansa nang hindi man lang nagpapaalam. Hindi namin alam kung buhay ka pa o hindi. Hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin ako kay Matandang Su. Sa gitna ng dalamhati, doon nakahanap ng pagkakataon ng hayop na si Tongsheng para pumasok upang sumingit at kontrolin ang Shenyun Company. Kasalanan kong lahat ng ito. Kasalanan ko. Tito Su, lumipas ang lahat ng yan. Bumalik ako ngayon para muli mabawi ang Shenyun. At si Jiang Tongshen, palalayasin ko siya. Tito Shu, pero para muling makuha ang Shenyun, kailangan pa rin namin ng tulong mo. Huwag kayong magalala. Nandito ako. Hindi ko sila palalampasin. Hanggang dito na lang ang meeting natin ngayon. May gusto pa bang sabihin ng iba dyan? Sandali lang! Simula nang nag-leak ang formula natin, laging nasalanganin ang estado ng Shenyun. Bilang CEO ng Shenyun, ikaw ay nagpunta sa venue ni David at napainit ang ulo niya. Ngayon inaanunsyo na ni David sa publiko na hindi na siya makikipagtulungan sa Shenyun. Nagalit si David. Sige lang, 500 milyon lang naman ang lugi. Ako si Tongshen. May paraan ako para mabawi yan. Babawiin? Paano mo babawiin? Pera naming lahat yon. Akala mo galing sa hangin yan? Tama na! Ina-announce ko na kung hindi ko mababawi ang 5 bilyong ito, ang pagiging CEO ko ay agad kong bibitawan! Tongshen, saan ka kukuha ng ganong kalaking pera? Huwag kang magalala, may paraan ako. Anong gusto mo? Pumili ka lang. Salamat, Mr. Tong. Hindi ba't asawa mo yan? Sino yung babae? Si Susan yun, ang malandi ngayon! Asawa ko. Kasama mo na naman ang babaeng ito. Anong ginagawa niyo rito? Magsalita ka naman ng maayos. Malaking naitulong ni Susan sa akin. Ano bang masama kung bibilhan ko siya ng bag? Mr. Tong, gusto ko po yung bag na yan. Ang ganda na ng mata ng dalagang to. 2 piraso lang yan sa buong mundo. Pero nakareserve na po ito, miss. Dahil gusto ito ni Miss Lin. Sige, hayaan na lang natin. Mr. Tong, huwag mo na po siyang pahirapan. Ayos lang po sa akin. Tignan mo si Susan. Tignan mo sarili mo. Naiintindihan mo ba? Ikaw? Tama na! Miss, dali ng bag na ito. Ibigay kay Miss Sue. Sige po, mister. Salamat, Mr. Tong. Asawa ko, akin dapat yung bag na yan. Tumahimik ka! Wala kang silbi. Magmuni-muni ka nga. Kakahiya ka na. Mr. Tong, alis na tayo. Tara. Huwag ka nang magalit. Pare-pare ng mga lalaki. Mga walang kwenta. Mr. Tong, napakabuti mo sa akin. Pero ikaw, may pamilya ka pa rin. Yung babaeng yon, matagal ko na siyang kinaiinisan. Kung anong meron sa'yo, wala sa kanya. Noon, ikaw at si Lenmin, gaya na yung sinabi mo tungkol sa akin, di ba? Ayaw ko nang walang pangalan katayuan. Huwag kang magalala. Darating din ang panahon na makikipaghiwalay ko sa babaeng yon. Pero sa ngayon, kailangan ko munang patatagin ang posisyon ko. Kung ganoon din lang, ang bonus ni David, ibibigay ko na sa'yo. Pero, ang posisyon bilang asawa ng CEO ng Shenyun. Huwag kang magalala. Wala ka nang dapat sabihin. Ang posisyon bilang asawa ng CEO ng Shenyun, pati ako mismo, ay sa iyo na rin. Mr. Tong, huwag ka muna magmamadali. Lumipat muna tayo ng lugar. Sige. Mr. Tong, dahan-dahan lang po. Susan, huwag kang magalala. Papakasalan talaga kita. Tama. Mr. Tong, uminom pa tayo. Gusto mo? Sige.
pangalag. Hindi ba't napakasakit ng pakiramdam ng pagtataksil? Dapat dahan-dahan kitang pahirapan. Walang tao dito? Itong si Tongshen. Saan ka naman nakikipaglandian? Walang hiya ka, Tongshen. Ang lakas ng lumulukuhin ako. Ang bilis ng mga galaw mo ah. Wala namang kinalaman to sa negosyo, Mr. Lu, di ba? Isu, tagalinis ka di ba? Tapos naging designer? Pumasok ka na naman sa kwarto ng iba. Napaka-misteryosa mo talaga. Ano? Gusto mo ba akong makilala, Mr. Lu? Mr. Lu, cooperative relationship lang tayo. Ang personal kong buhay, wala kang kinalaman doon. Itong babaeng to, bakit sa tuwing lalapit ako, pamilyar ang amoy niya?